Sira-sira, butas-butas at may mga kulang kahit iniulat na tapos na. Ilan lang po yan sa mga nasita ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-inspeksyon ng ilang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. At may ilang problema ring nadiskubre sa pagsisid ng mga scuba diver sa ilog. Saksi, si Jonathan Andal. Isang buwan nang lubog sa baha ang bahay ni Edgar sa Kalumpit, Bulacan. Ito mo kahit ganyan kami, nasasapon ng tubig. Kapag umaapaw kasi ang ilog, tumatagas ang tubig papuntang Barangay Frances, lalo kapag high tide. Ang dike kasi putol pala at may butas na 50 metro. Please, magawa yung dike na yan. So hindi nakatulong ang dike? Hindi. Worse ka. Kasi butas. Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos nang inspeksyonin kanina ang dike. Simento rito. Matutulog sa kamay. Sira-sira, butas-butas at nakausli pa ang mga bakal dito. Malabnaw yung simento na ginamit. Nagtipid sa simento, nagtipid sa... Unang-una yung simento, ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 8 inches, parang kalsada. Napansin din ng Pangulo na nagkaisla na sa gitna ng ilog. Ito yung isla sa gitna ng ilog. Kung makikita ninyo, tinubuan na ng mga halaman, tinubuan na ng mga damo. Ibig sabihin yan, ganyan nakababaw yung ilog na ito. Nagtataka ngayon ang presidente kasi ang dumarating daw na report sa kanya, kumpleto naman at nagkakaroon ng dredging sa ilog na to. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Pahahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Mahigit kalahating bilyong piso ang kabuuang halaga ng mga flood control projects sa Barangay Frances, Kalumpit. Sa inilabas sa listahan ng Malacanang, 7 kontratista ang nakasungkit ng 8 proyekto mula 2022. Nagpasisid ang Pangulo ng mga scuba divers sa Pampanga River sa Kalumpit. Dito nadiskubre na makapal na ang putik sa ilalim at hindi na nakadikit ang beam sa anumang pundasyon o sheet pile support doon. Lumabas din sa pagsusuri na hindi siksik ang lupa bago binuhusan ng semento ang dike. Hindi rin pare-pareho ang kapal ng semento at posibleng mahina ang concrete mixture na ginamit ayon sa pagsusuri. Ayon sa palasyo, dapat na itong ayusin agad para hindi na lumaki pa ang pinsala na aabot ngayon sa 100 metro. Nag-inspeksyon din sa Barangay Bulusan ng Pangulo kung saan nasita niya na mala ghost project ang proyektong inireport ng tapos kahit kulang pa ng 200 metro at butas-butas pa. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Kasama ang St. Timothy sa 15 nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa nakalipas na 3 taon. Sinisikap pa namin kunin ang pahayag ng mga kumpanyang inilista ng Malacanang. Ipinabubusisi na sa Department of Public Works and Highways ang estado ng halos 5,000 flood control projects sa buong bansa ngayong taon para alamin kung may problema sa mga ito. Itinurn over na ni Budget Secretary Amena Pangandaman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan ang listahan. Aabot ang kabuuang halaga nito sa 346.6 billion pesos. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nauna ng hinimok ng Malacanang na ilahad sa Pangulo ang mga nalalaman kaugnay ng mga umano'y katiwalian sa flood control projects. Inihahanda na raw nila ang mga dokumentong makatutulong aniya sa pag-imbestiga sa mga ito. We continue to collect evidence and leads. Patapos pati mga photos, pati mga kung ano-ano pa. Na pwede nang magamit na rin doon sa pag-imbestiga para pag tinurn over naman natin to maayos naman na to at hindi na mahirapan yung mga investigating body. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.